Kamustahin natin ang iba pang lugar sa Mindanao sa gitna ng pagpatupad ng martial law. Saksi sina Salima Refran, JP Soriano at Mark Zambrano. Inaalmahan na ng mga transport group ang tagal ng pagpila ng mga sasakyang papasok sa Zamboanga City. Mahigpit kasing ipinatutupad ang no ID, no entry policy. Medyo abala sa biyahe. Mahigpit na pinapatupad ang no ID, no entry policy dito sa buong Zamboanga at katulad nila na hindi nakapagpresenta ng ID, ganito ang ginagawang sistema. Kinukunan ng litrato at itong notebook na to, naglalaman ng information tungkol sa kanila para malaman kung anong business sila sa loob ng Zamboanga at yung address at ilang personal information ng mga tao. We need to comply on what is needed on the ground. Again, everything here is being done for the safety of our people here in Mindanao. Pero sa susunod, posibleng mamroblema na ang mga walang ID at hindi makabiyahe. Ang isang directive ko nga doon sa mga tao namin, sa mga membro ng federation is that kung may pasahero sila na walang ID na iba ipapakita, huwag na lang pasakayin. Mahalaga na rin ang ID rito sa Cagayan de Oro. Pero paano ang mga walang ID nang lumikas dito? Tulad sa Barangay Balula kung saan mahigit 400 ang mga evacuee. Sa ngayon, iniisa-isa muna sila at kikilalanin ng mga zone leader pagkatapos ay bibigyan ng ID. Sa loob ng linggong ito raw huhulihin ang mga walang ID. Ito yung ID system para protektar ng mga evacuees galing sa Marawi. Pabor ako kasi para maprotektan yung mga tao dito eh. Kailangan may mga ID. Sa ngayon, nagpapasalamat ang mga bakwit sa kanilang ikalawang buhay. Kasi nakatrauma talagang nangyari. Hindi mo alam saan galing yung bala. Tapos hindi mo alam kung papagalaman ng mga ISIS o hindi. Ganun talaga po, ma'am. Pero para sa amin, maluwag na ngayon. Kasi nandito na kami sa Cagayan. Dito naman sa Cotabato City, 24 oras ang operasyon sa hotline call center ng ARMM office. Dagsa kasi ang tawag ng mga taga-Marawi na humihingi ng tulong o nagre-report ng mga nawawalang kaanak. Hello? Sa Just? Ang sinabi lang nila is safe na daw sila kasi kasama na daw nila yung military. Gusto nyo lang po malaman kung saan po siya nadala. Nasa 3,000 pa raw ang ipit pa rin sa crossfire sa Marawi habang nasa 50 ang iniulat na nawawala ng kanilang mga kaanak. Karamihan kasi ma'am sa tumatawag sa amin, sinasabi na wala na silang makain. Tapos yung iba, natatakot na magstay sa lugar nila kasi marami na silang nakikita na mga maupi daw doon po. Sa ngayon, nasa mahigit 1,000 ang na-rescue ng ARMM Heart simula nang sumiklab ang kaguluhan. Tawag sa hotline nila, hotline namin, i-consolidate namin. Kung cleared, papasukin. Pag no-go, wala kaming magawa doon. Mula rito sa Cotabato City, ako si JP Soriano. Mula naman dito sa Cagayan de Oro, ako si Salima Refran. At mula rito sa Zamboanga, ako si Mark Zambrano. Kami ang inyong saksi.